this episode, Clint will investigate the mysterious billionaire's mansion alone. So, check pa na. Ito yung magandang pamahiin to. Mercedes, guys. Marka ng kamay. Ito na yung sinasabi nilang spot kung saan tinapos ng may-ari ang kanyang buhay. What the heck? Pwede mo bang patunogin yung mga dala kong gadgets dito? Ilang dekada na simula nang itinayo ang mansyon na ito, pero taong 2012 ay bigla itong inabandona. Ayon sa mga taga dito, malas daw ang lokasyon nito dahil nakaharap mismo sa isang intersection o tinatawag na tumbok. Sa paniniwala ng marami, ang ganitong posisyon ay tila parang bukas na pinto sa kamalasan at masasamang espiritu. At ang pinaka nakakakilabot ay nang tinapos ng may-ari ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng isang nakamamatay na likido. Madilim na nang bumiyaya ko papunta sa lokasyon. At nang makarating ako doon, ito ang tumambad sa akin. Nagtanong agad ako sa taga dito kung totoo ang balita tungkol sa mansyon. Meron mo na experience yan, David. Parang may kinukuha ko sa loob. May tumakbo sa loob. Kala ko nga yung aso namin, paglabas yun, hindi naman pala. Pero bilyonaryo yung may-ari. Pero isang beses ka lang dito ng paramdaman, sir. Dito, yung bago kami. Oo. Yung isa yun, yung pumunta lang ako dyan sa loob, ako lang mag-isa. Dito sa taas na. Kasi may bathtub? Anong sir yung kinamatay? Naglaso. Diyan yung uminom sa bathtub. Ako yun, bathtub yun, sa kitchen yata. Kabalik-dalawa na yung namatay. Yun. Bakit naglaso, sir? Ano ba yung laso? Ayun na, dahil na third part. Nagsimula na agad ako dahil lumalalim na ang gabi. So guys, dito tayo ngayon sa likod na bahagi ng mansyon. So dito pa lang, sobrang dami ng kotse. Andito pa sa likod ang mga lumang kotse. Naiwan lang nakabukas ang mga ito, kaya chinek ko anong meron sa loob. Check natin kung bukas. Oh my god, bukas siya. Oh my god, kagi. Nayaan lang dito, men. Tapos dun sa kabila, meron pang isa. OMG. Mercedes, guys. Grabe to. Nayaan lang dito, ah. Mamahalin pa ang iba dito, pero unti-unti nang kinakain ng kalawang. Oh, shucks. Bukas. Wow. Kaging ganda. 2 doors lang siya, pero sobrang ganda, guys. OMG. Made in Japan pa to. Yan, oh. What the heck? Tapos yung pintana niya, guys. Kagi kakaiba, oh. Mamahalin talaga. Pero yung lock niya, sira na. Ito, dito pa yung speakers niya, oh. Kagi, nayaan lang dito. Medyo nakakakilabot kaya inuna ko munang libutin ang labas na bahagi ng mansyon. Papasok pa lang tayo pero sobrang nakakilabot na dito kasi merong nangyaring hindi kaaya-aya dito, which is yung may-ari daw dito rin ang binawian ng buhay. So ngayon dito tayo sa back part kasi dun sa bandang harap sarado na yung pinakamalaking gate, so kailangan ko pong umikot dito sa likod para makapasok. Sira-sira na rin ang kisame dito sa likod, pero ang mga materyales na ginamit dito halatang mamahalin talaga. Tapos yung mga disenyo ng bintana, halatang mayaman talaga yung may-ari nito. Check muna natin dito sa labas para makita natin yung disenyo nito sa labas. Habang naglilibot bigla akong may napansin dito. So dito pa lang sa back part, guys. What the heck? Hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang sa pag-iikot. So dito, guys, yung fountain niya wala na, dried up na rin kasi siguro matagal na nga itong abandonado. So pansin dito, guys, kulay blue yung nakalagay dito, tinted rin siya. So dito meron din daanan. Dito sa harap bakas na rin ang kalumaan ng mansyon. Kupas na ang mga pintura at may mga bitak na tila guhit ng panahon sa mga pader. Pero dito, tutubuan na siya ng tataas na damo. Matatagpuan din dito ang kanilang maliit na hardin na ngayon unti-unti nang sinasakop ng kalikasan ang mga bakas ng dati nitong kagandahan. Tapos dito, guys, yung pintuan niya, halatang mamahalin talaga. Hardwood to eh. Ayan, oh. Yung kristal lang yung wasak, pero yung kahoy niya, okay pa. Tapos wala na ring doorknob.
Pagpasok sa loob, itong bumungad sa akin. Isang napakagandang tahanan na unti-unti nang nilalamon ng panahon. OMG, kagi. Ito yung hagdan. Ito yung sala nila siguro. Pero empty na rin siya. Tapos yung ibang tiles, dito pa. Halata na rin sa itsura ang kalumaan ng ibang parte dito sa loob. Marami na rin bitak at tanggal na pati mga switch ng ilaw nila. Kagi, sobrang ganda nitong bahay na to. Pwede pa sana to eh. Kaso hinayaan na lang. Ito sira-sira na rin yung kisame niya guys. Wasak na rin siya. Tapos kanina, dyan tayo galing. Tapos paikot tayo dito. Grabe yung mga poste guys, halatang mamahalin talaga, tsaka hindi biro yung ginastos siguro dati dito. Kasi ito, sayang lang din yung mga pintura niya. Naaagnas na yung pintura. Pati yung mga kisame niya, unti-unti nang nabubulok. Matatanaw din dito ang kitchen area nila kung saan may isang pumanaw, sabi ni Kuya. Kagi yung cabinet guys. Naiwan din dito ang lumang cabinet nila na halos wala pang sira at pwede pa sanang magamit. Kaso nga lang, yung sa baba, siguro na ano na to sa ulan. Check natin tong kitchen area, tapos ikutin natin tong baba, tapos check natin kung anong meron sa taas. Tara. Sa bandang to parang maliligaw ka dahil sa sobrang daming kwarto at daanan. Kagi, matay na yung playbook ko. Daming daanan. Dito may banyo. Tapos dun banyo din guys. Meron akong naaninag sa kabilang banyo. Akala ko nung una tao talaga at habang tumatagal dito, unti-unti akong binabalot ng kilabot. Grabe yung banyo nila. Kakaiba kasi ano din, bagay din dun sa disenyo ng bahay. Naka-curve din yung banyo. Sa gitna ng kalumaan ng buong mansyon, kapansin-pansin na medyo maayos pa ang banyo at ang mga tiles nito halos wala pang sira. Kabila, tingnan natin kung ano meron. Oh my God. Ito po. Sa tabi lang nito may natagpuan akong isang kwarto kaya tiningnan ko anong meron sa loob. OMG. Ito pala ang kwarto ng anak nila. Sira-sira na ang ilang parte pero sa gitna ng kalat meron ako natagpuang lumang resibo ng may-ari. Mga resibo. Meron mga resibo guys. Yan o. Oh my God. 2012 pa siya guys. So sobrang tagal na pala nito. Shucks, dekada na talaga to. Lilipat na dapat ako nang bigla ko may napansin dito. Para itong babaeng sumisigaw, kaya binilisan ko na agad maglibot. Para siyang sigaw. Dahil maya-maya lang, bigla ko ulit narinig to. Check natin to. What? Hindi ko alam kung rinig dito pero parang may sumisigaw. Hinanap ko agad ang kitchen area na sinasabi ni Kuya. Oo, siguro yung storage area nila kung saan nila ilalagay yung pagkain guys. Piruin mo no, tayo nilalagay lang natin sa Tupperware. Tapos sila, ito, ganito kalaki guys. Sobrang laki ng storage area nila. At nang dumiretso pa ako sa loob, itong tumambad sa akin. OMG, kaki, ito yung kusina. Grabing ganda ng bahay na to. Pwede pa sana tong tirahan pag naayos lang eh. Ito, yung lababo nila guys. Titingnan ko sana ang bote, pero bigla na lang. Pop cola. Shit. Putyang gala. Akala ko agiw. Namo, sinaunang ano pa to? Soda. Pop cola. Yan o. Feeling ko yung mga umiinom nito dati. Ngayon may mga asawa na siguro or nag-asawa na. Kasi yung tagal na nito eh. Sira na rin lahat dito. Tanggal na ang lababo, pintuan ng cabinet at ang kisame halos wala nang ikakapit. Kaso nga lang, inaanay na rin siya guys. Palabas na sana ako nang bigla kong narinig to. Ayan o.
Nanggagaling ito sa hagdan at maya-maya lang sunod-sunod ang tunog na naririnig ko galing sa taas. Kaya nag-decide na akong umakyat para tingnan kung anong meron dun. Try natin sa taas kung meron tayong nasasagap na frequency kasi dun daw binawian ng buhay yung may-ari nito. Tapos dun daw uminom ng asido. Bago natin explore ng ibang parte, gusto ko i-share sa inyo kung saan kami kumukuha ng funds para sa pag-explore. Sumasabay po kami sa trend. Kagaya na ng trend ng Bitcoin before na nagkakahalaga lang ng 30 cents at after 15 years nagkakahalaga na ito ng 100,000. Kaya nag-invest kami sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Sobrang dali na lang gamitin kahit hindi ka expert, kayang-kaya mo mag-trade dito. And sobrang dali lang din mag-register. I-type nyo lang ang email nyo, ang sarili nyong password at pwede nyong ilagay ang promo code ko na CLIO para meron kayong 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Once nakapag-register na kayo, pwede na agad kayo mag-deposit. Click nyo lang tong finance, then deposit at pili lang kayo dahil meron dyang GCash or other banks. Ang isa sa ginagamit kong features dito ay ang trading signals. I-click nyo lang tong signals and pili lang kayo kung aling signals ang gusto nyong kopyahin. So ngayon meron tayo ditong 2,142. So ngayon, yan. Click natin tong 100. So from 2142, ayan, meron tayong 186. So naging 2228. After nyo mag-trade, pwede nyo na agad i-withdraw ang balance nyo. Click nyo lang ang finance, withdraw, then pili lang kayo kung saan nyo gusto i-send ang balance nyo. Kaya kung trip mo mag-trade, wag mong kalimutan gamitin ang code ko na CLIO para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Yun lang guys, maraming salamat. Kaya tara, samahan nyo na ako ikukulo. OMG, kaging ganda dito guys. Meron pa silang chandelier. Kahit luma na, bakas pa rin sa hagdan ang dating karangyaan. Yung hagdan nila, yung parang makikita mo sa mga teleserye. Habang paakyat, bigla kong nadaanan to. OMG. Isang itim na ibon na wala ng buhay. Dito na ako kinilabutan dahil hindi ito magandang senyales. Ang ganda niya. Paikot guys. Oh my God. Hindi ko mapigilang mamangha dahil sobrang ganda ang pagkagawa dito. Pero nakakapanghinayang dahil bigla na lang itong inabandona. Try natin hanapin yung sinasabi nilang bathtub kung saan dun daw tinapos yung buhay ng may-ari. So isa din daw sa naging malas daw to kasi yung bahay kung saan siya nakapwesto, isa pinakatumbok siya. Ayon sa mga pamahiin, malas daw yun. Nakasarado ang isang to at nang sinubukan kong buksan, may bigla na lang. Kaso sarado na siya. May kumalabit sa daliri ko. Oh, tiyanggalan yun. Sarado. Yun. Kaya lumipat agad ako sa kabilang kwarto. Baka sakaling nandito ang banyo na sinasabi ni Kuya. OMG. Oh, dalawa yung pintuan niya. So ito, kagi sobrang lawak guys. Ito siguro yung master's bedroom. Ito yung nasa gitna eh. Bigla akong napatigil na may narinig ako dito. Tulong. Hinayaan ko lang baka guni-guni ko lang to. Pero pagpasok ko sa banyo, bigla kong nakita to. What the heck? Ano yan? Merong marka ng mga kamay sa pader. Marka ng kamay? Kaya nagmadali na ako para tingnan ang kabilang kwarto. Pero habang palabas, biglang nangyari to. Nakasliding na sila, biruin mo. Kanina yung nakita natin dun sa baba. 2012. Kami dati yung pintana namin, ano lang, disaradong kahoy. So, check pa na. What? May kumalabog sa sliding door nila. Kaya lumipat na ako agad sa kabilang kwarto. Galing, ganda rin. Sobrang lawak dito guys. Ang babae siguro to. So, dalawang kwarto. Parang ito mas malaki. Kasi yan, meron pa siyang sliding din dito. Tapos may terasa dyan sa labas. So ito, okay pa dito. Pero itong part na to,
Sira na. Ito okay pa oh. Yung mga ilaw niya nandun pa. Sobrang lawak nito at nang dumiretso pa ako sa dulo, natagpuan ko ang walk-in closet nila. Kagi, meron silang walk-in closet, guys. What the heck? Oh my God. Ganda. Naiwan pa dito ang mga lumang litrato at mga award nila. Yan mga picture ng bata. Oh my God. Ang dami, guys. So ito siguro yung mga nakatira dito. Nakakalungkot isipin na ang mga alaala ng tagumpay at ngiti noon, nilamon na ng katahimikan at pagkalimot. Ngayon, hindi ko makita ang bathtub dito, kaya binalikan ko ang nakasaradong pinto kanina. Baka nandun ang bathtub na sinasabi ni Kuya. Oh shucks. Bubuksan siya. Pagpasok ko sa loob, ito ang tumambad sa akin. Oh my God. Wala nang natirang gamit sa kwartong to, pero pagpasok ko sa banyo, ito ang bumungad sa akin. Oh my gosh. Ito na ang spot kung saan may nangyaring hindi kaaya-aya. Ito na yung sinasabi nilang spot kung saan tinapos ng may-ari yung kanyang buhay, guys. Tapos dito, meron pang mga pulang mancha pa. Yan o, kumalat doon, guys. Nakakakilabot ang pakiramdam dito na parang may nakatingin sa'yo dito sa banyo. Try natin kung may masasagip tayong frequency dito. If ever meron, try natin mag-investigate gamit yung gadgets natin. Hindi pa ako nag-uumpisa, may narinig na agad akong kakaiba. Tao po? Tinawag ko kung may tao, pero wala akong narinig na sagot. Kaya sinubukan ko agad mag-EMF, pero kaka-on ko pa lang. OMG. Guys, Pumalo agad ito at maya-maya lang. yan o. Bigla itong tumunog nang may narinig akong katok. Nung may tumunog bigla siyang. Ibig sabihin, meron itong nasasagap na kakaiba. Meron ba akong kasama dito ngayon? Kung meron, pwede mo bang patunogin tong dala kong EMF? Sinubukan ko kung kaya niyang patunugin to, pero wala pang ilang Ano ba segundo. Ito ang nangyari. Ooh! Guys, wala akong hawak dito or anything. Hindi, pumapalo siya. Sinubukan ko sa bathtub kung tutunog pa rin ito. Oh my God, biglang lumamig. Tumutunog pa rin ito at dito na ako kinabahan dahil biglang nagiba ang temperatura. Pwede ko ba malaman kung dito ka ngayon? Pwede mo bang paabutin sa pula? Sinubukan ko rin ilayo sa camera kung tutunog pa rin siya. Lalapag natin. Pwede mo bang patunugin yung dala kong gadgets kung nandito ka ngayon? Hindi pa rin ito tumitigil na parang pinaglalaruan ang EMF. Pwede ba kitang kausapin? Ang lala dito. Kaya nag-decide na ako kunin ang gadgets para masimulan ang investigation. At paglabas ko ng banyo, ito ang nangyari. Ayan, dito guys. Dito sa labas, wala na. Tigil na siya pero naka-on yan ha. Pag dun sa loob, medyo malala. Sa
meron tayo ditong REM pad tsaka music box. Dito din yung EMF natin. Tatry natin kung meron tayong masasagap na frequency dito. Kasi kanina dito pumapalo. Check natin kung meron tayong makukuha ang sagot. Sinet up ko na agad ang gamit at nagsimula na magtanong. Meron ba akong kasama dito ngayon? Unang tanong pa lang pumalo agad ang EMF. Yung EMF. Pumipitik siya, guys. Yan, wala akong hawak dito. Guys, wala akong hawak dito or anything. Wala akong hawak. Hindi siya tumitigil. Yun. Hindi ito tumitigil at maya-maya lang. Pwede mo bang What? Magtatanong pa lang ako pero... Yan guys, para makita niyo wala akong hawak dito. Hindi tumitigil yung EMF. Kung meron akong kasama dito, gusto ko lang ulitin, gusto ko lang kumpirmahin, pwede ba bang patunugin? Kahit hindi pa tapos ang tanong, tumutunog na ito. Pwede mo bang patunugin yung mga dala kong gadgets dito? Guys, pakita ko lang guys. Wala akong kasama dito or kahit sino dito. Yan. Wala dyan. Ako lang mag-isa dito. So, tumutunog siya. Lalo tong music box siya kayong... Hindi, baka ako lang yun. Baka ako lang yun. O yung ilaw. Pero yung EMF, hindi siya tumitigil. Yan o. Pumipitik siya. Sinubukan kong lumayo, baka ako lang ang nadedetect nito, pero maya-maya lang. Gusto ko lang kumpirmahin, ikaw ba yung namatay dito? Sinubukan kong tanungin kung siya ang pumanaw dito. Kung ikaw yung namatay dito, pwede mo bang patunugin yung music box? Yung REM pad or yung EMF? Para makumpirma this time, sinubukan kong baliktarin ang tanong at sinamahan ko ng timing kung magtutugma pa rin ang sagot nito. Pwede po bang itigil mo muna yung pagpapatunog? Ipe-play ko ng diretso ang video para makita nyo kung gaano ka-active dito. Tumigil siya. Pero yung EMF, palo pa rin ang palo. Bibilang po ako ng 10. Huwag niyo pong patunugin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hindi ito tumunog, kumpirmado na may something dito. Okay, gusto ko lang pong kumpirmahin. Pwede po ba kayong kausapin gamit ang spirit box? Kung oo, pwede pong patunugin niyo po yung music box, REM pad, or yung EMF. Guys, kumpirmado. May isang gusto tumatayo na yung balahibo ko. Okay, so try natin mag-spirit box. Check natin. What the heck? Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kilabot ko dito, kaya sinubukan ko agad mag-spirit box. Pwede ko bang malaman kung ikaw yung namatay dito? Unang tanong pa lang ito, agad ang nakuha kong sagot. Oo. Ulitin ko po, ikaw po ba yung namatay dito? Guys, yes. Sumagot ito at pinatunog ang music box. Pero nang tinanong ko kung pwede siyang ipagdasal, Pwede ba kitang ipagdasal dito? Tigil?
Hindi lang sa spirit box sumasagot ito, pero pati na rin sa gadgets. Pwede bang patigilin mo sa tumigil ka sa pagpapatunog ng gadgets? Hindi. Dito na ako kinabahan dahil sobrang active ang response dito at parang hindi na espiritu ang sumasagot dito. Pwede ba kita yung pagdasal dito? Wag ka. At nang tinanong ko ang pangalan niya, Pwede ko ba malaman anong pangalan mo? Hindi na entity to. Hindi na to spirit yung nandito. Kasi kaging lalanan tayo ng balahibo ko. kaya nag-decide na akong itigil ang investigation, pero maya-maya lang. Oh. Kasi sobrang active dito. So hindi ganun yung spirit. Sobrang active. Yun. Pati yung gadgets hindi tumitigil. Pinaglalaroan na nito ang music box. Oh. Wala tayong ginagawa or anything. Pero napaka-active niya. Yung spirits na de-drain yan sila eh. Kasi minsan kumukuha sila ng energies sa batteries. Pero ito, tuloy lang siya ng tuloy. Kaya lumabas na ako agad bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya.